may nasa-sense ako ibang mga mga content creators na nagpapanggap na merong kausa, pero nasa-sense ko they're working for a certain political group. May napapansin nga ako lately na may changing of narratives, like appreciating the current administration. Ito yung shocking sa akin, to appreciate daw na magaling si Speaker Romualdez bilang isang Speaker of the House dahil napaka-productive, napakadaming batas na inilulusot. Parang, talaga? Is that the measure of how you evaluate a politician? Ano yung matatawag mo dyan sa pag-bastardize ng budget? Yung mga itong kakapalan na pinag-uusapan natin to actually assign your wife as a Committee of Accounts head. Tapos ikaw yung walang delikadese, walang kahihiyan, di ba? Tapos ngayon nandiyan pa yung anak niya. Di ba? Ang problema lang sa'yo, Prof. Shelo, masyadong mataas ang standards mo. Pag binaba mo at binaon mo sa lupa, matatanggap mo lahat yan. Oo. Tapos magiging pinaka-efficient na siya na congressman, na leader, speaker of the House. Tsaka si speaker, napakagaling na orator, pag napansin mo, ang galing niya magsalita, no? Yung kamay lang nakaganon, no? Talaga. Tsaka ang ganda ng diction, no? Parang pang Oxford, kasi naman, alam mo yun, sa bagay, kung ang baseline mo ay yung previous administration, parang amazing na nga si Marcos ngayon, diba? Kasi do nothing is better than killing people. So if you're doing nothing, that's an improvement. Yun nga lang, wala nangyayari. Nothing. But then again, pagsadsad yung bar mo, there's nowhere else to go but up. Ganun yan . Correct. So masyado kasi tayong negative Kan naman. Tumaas na yung foreign direct investment kumpara nung panahon ni Duterte Pero lowest pa rin tayo sa region. Oo. Ganun yan. It's a matter of looking at it at the glass half full, no? Or overwhelmingly sufficient. O nga, no? Palagi niyayabang FDIs na yan Pero ilang trabaho ba na-create niyan? At saka bakit nakukulilit pa rin tayo sa rehiyon? Correct, diba? Kasi nga, ang strategy lang naman natin for FDIs yata ay mag-tour yung presidente. Meron na ba tayong konsepto ng industrial policy? Anong sektor na ba yung tututukan natin? Yung mga investment ba government spending or investment natin dapat targeted kasi pinapalaki natin yung mga sektor. Tapos na yung kalahati ng termino ng presidente, wala pa rin tayong ganun, diba? Vietnam, napakalinaw ng plano nila kung bakit ganyan. Inisip ko, ano bang i-agenda niya sa pagpunta yan sa Amerika? Ano pag-usapan nila ni Trump? Di ba makikiusap na, please po, baka naman pwedeng wag niya na pong ituloy yung 20%, masyado pong mataas. Baka pwede pong ibaba sa 17%. Okay lang po ba yan? Kakahiya, Alam mo issue ko ron, Prof. Shelo. Hindi naman to surprise na biglang alam mo naman na gagawin ng isang siraulong leader yan di ba? Ni Trump. Boom. Ang tanong ko, nakapaghanda ba tayo rito? Nakapag-diversify ba tayo ng ating Parang nagde-negotiate naman na sila dati pa bago lumabas yung 20% na yun. Hindi lang talaga pinansin. Diba? Saka malamang kung bababayan, mas marami pang hihingin sa atin ng Estados Unidos dyan. Halimbawa, access doon sa mga mineral resources natin kasi tayo yung second biggest supplier in the world at majority niyan pupunta ng China. Sabihin nila, sa amin yung padala yan. Diba? Yung mga ganong negotiation. But then again, nung nagsimula yan, dapat tiningnan na ng gobyerno yung alternative yung pagpapalakas ng regional cooperation. Di ba yun na yung sinasabi ng Singapore? Bakit mo kailangang magmaluhod at magmakaawa? Yun naman ang gusto ni Trump kasi siya narcissist siya, di ba? Dapat mo ibibigay yan. Lumuhod muna kay lahat. Walang dignidad Tsaka napakaliit lang naman ng export sector natin. We're actually import-oriented, di ba? Tsaka isipin mo na lang kung nagawa ni Trump yan sa Canada. Yun yung kapitbahay na pinaka-close sa'yo. Sa tingin mo, he will be nicer to the Philippines. Although sa akin lang, pag tinignan natin kabuuan ng relasyon, dapat ma-realize si Trump ni Trump, kung wala kami rito and our strategic location, patay ang interest nyo dito sa South China Sea. Mas marami, may mga bargaining, may power tayo to bargain. I just don't know if the administration is realizing it or if they're gonna do it. Kasi nga yung sa mining lang I'm sure may interest ang US dyan kasi input yan sa electronics. Sa atin ang gagaling yung raw materials, diba? Hindi nga naisipan ng mga legislators natin na
gawing batas yan na wag na tayong mag-export ng lupa. Palakasin natin yan para magkaroon tayo ng industriya dito. Na, my gosh, kukopyahin mo na lang yung ginawa ng Indonesia. Diba? 2009 pa nila ginagawa. But no, na-delete sa BICAM. Sino kaya nagpa-delete? So sa atin, actually curious ako dahil napapanood ko yung video mo, tinatanong mo lagi yan. Pero sa atin basically, isang pamilya lang naman pinag-uusapan natin. Wala kanina. So basically, yun ang problema. Hindi natin siya ginawa industriya. Ginawa natin siya export lang lagi. Yes, and export natin yung lupa. At disadvantage ng mga tao, ng mga Pilipino. Kasi pag lupa i-export mo, hindi nila natin nalalaman kung magkano ba talaga yung minerals na nandun. Mas malaki yung kinikita ng mga miners kasi marami silang kupit Marami silang minerals na hindi natatax. Diba? Pero bakit hindi tinuloy? Bakit nakakalusot? Kung pinag-uusapan natin dito revenue generation, lalo lumalaki yung ating foreign debt. Diba? Bakit, common sense bakit pinili nilang i-tax yung interest ng savings nyo kaysa i-tax yung mga malalaking may-ari ng mining sa Pilipinas. Medyo taas-taasan pa ng konti. Yung coal, na yung in-export natin coal hanggang ngayon walang tax, no? Bilyon-bilyon yan. Pero pinipili nilang i-tax. Kasi kita nyo itong mga malalaking may-ari ng mga mina sa Pilipinas, kahit na yung mga coal, isang tao lang yan. Pero kaya niyang maniobrahin ang gobyerno. Tayo, ang dami-dami natin, pero hindi tayo organized. Tayong middle class na may time deposit na hindi kumikita kasi mas mataas pa yung inflation kaysa doon sa interest niya. Sinasabi ko kay Prof. Shelo dati, sabi ko kasi nung lumalaki ako, sabi ko, ang tingin ko talaga sa time deposit nung lumalaki ako, sabi ko, pang mayaman yun Never ako nangas mag-time deposit Pero it turns out, hindi siya pang mayaman technically, no? Pang middle class, tama? Oo, middle class. Kasi yung mayaman, iba yung pinaglalaanan. Yes, mas diverse ang kanilang portfolio at mas sophisticated. Ang time deposit ay para sa atin na tinatamad pang mag-aral kung ano-ano ba yung mga portfolio niya yan. Lalagay mo doon, ito mas safe yung pera ko dito, hindi ko gagalawin ng 5 years or 6 years, mas malaki ng kaunting kikitain. May huhugutin ako pag nag-retire ako. Pero yan, ang tinatax ngayon. Yung interest niyan. Yan. Nga pala naalala ko lang, no? Kasi parang total, marami namang pumupuri kay Speaker Romualdez. Siguro talagang magaling. A few weeks ago, no, parang meron siya announcement na gagawin niya talagang bukas ang Bicameral Conference Committee. Mukhang nakinig sa'yo, Oo nga Ginawa ko yung hashtag OpenBicam. Dami nang gumagamit ngayon, di ba? Kaya ako na-inspire dito sa SOCMED kasi parang, okay, no, nakinig. Parang 2 days, nag-statement siya, pati Senate nag-statement. Pero sa akin, alam mo, ang una ko naisip, sabi ko, ngayon yun na naisip yun, na dapat bukas ang Bicam. Tapos, parang i-hijack nyo pa yung isang advocacy na galing kay Shelo Magno. At the very least, sana in-acknowledge man lang, no? Actually, napanood namin yung podcast niya, tsaka yung pangungulit niya, talagang tinablang kami. Mukhang dapat nga buksan. Pero tagal-tagal nyo na sa legislatura. Hindi nyo ba na-realize na dapat binubuksan yun? Diba? Tapos puro motherhood lang naman yung sinabi nila. Kaya syempre hindi ako tumigil doon. Meron talaga akong concrete, very specific demands. Nag-draft na ako ng resolution. Nag-draft ako ng resolution. Naglalabi na ako sa mga senador at saka congressman. May mga nag-adapt na. So, nirevise na rin nila. So, exciting, diba? Exciting. Kaya, wait, ano yung detalye may value ano yung detalye ng Open Bicam? So, lahat ng mangyayaring Bicameral Conference Committee sessions open to the public? Yes. So, hindi lang yung budget. Dapat lahat ng Bicam open, naka-live stream. Lahat ng mga decisions dapat nangyayari sa Bicam. Kasi yung nangyayari naman last time, di ba? Kunwari, Open Bicam. Nag-opening sila ng Bicam. Tapos lahat ng meeting nangyari sa subcommittee. Working group ni Speaker at saka ng Senate. Tapos na, wala na tayong napanood. So, yun yung Open Bicam nila. Kailangan may minutes na hindi yung general lang. Very specific. Kailangan nandun kung sino ang nagsabi ng alin. At saka yun nga, covered lahat. Hindi lang yung budget. So, yun yung lalamanin ng resolution na nilalabi natin. Meron ng isang congresswoman na nag-commit sa akin at inedit-edit na niya. So, naghahunting pa ako ng mga senador na magiging counterpart. Pwede bang tama. Pwede rin bang i-clarify yan? Kasi minsan, baka ang tawag nila sa Bicam, the third chamber. Kasi pinag-usapan ng Senate tsaka ng House,
mas nagiging powerful in some cases yung BICAM mismo, di ba? And closer yan. Nakalagay pa pala dun sa suggested resolution ko, kailangan may matrix. Diba? Ito yung House version, ito yung Senate version. Paano niyo ni-reconcile para may third column? Matrix ako mag-isip para matatrack natin. Nagdagdag ba kayo? Nagbawas ba kayo? Pwede ba magdagdag? Kasi di ba hindi ka naman pwede magdagdag ng mga drastic amendments. Dapat kasama, yung kumbaga dapat kadikit related. Hindi yung all of a sudden nag-introduce ka ng provision na walang-wala. Correct. Pwede ba natin yun dun sa sa matrix. Makikita yun sa matrix na dapat ito lang yung scope of work nyo, i-reconcile yung differences, and then show us how you reconcile the differences between the two. Yes po, nilalabi ko na si Senping. Kung kilala niyo siya, please lobby him. Kasi mas maganda po if it's a joint BICAM, joint resolution, parang may effect ng law yan, and it becomes part of the So, if you can help us lobby our senators, yung mga binoto niyong senador, at saka yung mga congressman natin to support the open BICAM. Pag na-file na po ng mga congressman, congresswoman, at mga senators natin na sponsor yung resolution, kalampagin natin yung mga iba to support. Kasi kailangan yan pumasa sa House and the Senate. Ito na yung pagkakataon natin na ma-institutionalize yan.